Sa isang sulok na lansangan, nakaupo si Zack kasama ang kanyang inang si Malu. Namamalimos sila araw-araw, nagpapakasakaling makakain ng sapat. Habang naglalakad sa isang parke, nakita niyang dalawang dalaga na nag-uusap sa hardin. Ginamit ng pangalan ng Diyos. Nagkunwaring sugo upang takutin ng mga ito. "Bigyan ninyo ako ng pera dahil ito ang iniutos ng Diyos," sambit niya. Sa takot ng dalawang dalaga, dali-daling iniabot nila ang kanilang pera. Sa simula, ang hangarin ni Zack ay tulungan ng kanyang ina. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, unti-unti siyang naaakit sa kasamaan. Dumating ang araw na bumagsak ang kalusugan ng ina. Labis itong langhina. Kaya't sinubukan ni Zack na hanapan ng solusyon ng problema. Lumapit siya sa isang manghuhula, si Manang Chuchay, na nag-aalok ng sagot sa mga problema kapalit ng bayad. "Umupo ka rito, pero aba, magbayad ka muna bago kita hulaan ani ng manghuhula. Dahil sa kagustuhan ni Zack na malaman kung ano ang maaaring gawin, ibinigay niya ang natitirang pera. "Magdasal ka lang at humingi ng tawad sa Diyos at baka gumaling ang iyong ina," sabi ni Manang Chuchay. Ngunit bigla itong nagbago ng tono at sinabing, "Ay, teka, kulang ang ibinayad mo. Magbayad ka pa para malaman mo ang karugtong." Sa galit, iniwan ni Zack ang manghuhula sapagkat naramdaman niyang niloloko lamang siya. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Isang araw, sinabi ng doktor na kailangan na ng direktang liver transplant upang mabuhay si Malu. Ngunit dahil sa sobrang pag-inom ni Zack, hindi na rin magagamit ang kanyang atay. Sa sobrang bigat ng problema, nagpunta si Zack sa kapilya. Doon siya bumagsak sa harap ng altar, umiiyak habang nagsusumano ng tulong. Sa tabi ng altar, napansin niyang may bukas na Biblia. Nilapitan niya ito at binasa. Kabanata 23, ikauna hanggang ikatlong talata. "Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik ng batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan." Hindi na napigilan ni Zack ang kanyang pagluha. Nakatulog siya habang yakap ang Biblia. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ina, malusog, masigla at masaya. Masigla nitong niyakap si Zack at sinabing, "Anak, mabait ang Diyos. Magbago ka na, kaya mo yan. Patawarin mo ang sarili mo at humingi ng tawad sa Kanya." Bigla na lamang nasilaw si Zack sa isang napakaliwanag na ilaw. Nagising siya sa tapik ni Nurse Meg na may dalang masamang balita. Pumanaw na si Malu. Pumagsak si Zack sa sahig ng kapilya. Dama niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit, nagpasya siyang hindi na muling babalik sa maling landas. Lumipas ang isang taon. Si Zack ay naging aktibong miyembro ng simbahan.
Tinulungan niya ang mga naliligaw, ang mga nawawala sa landas ng pananampalataya. Isang araw, habang nagtatrabaho, isang babaeng madungis ang lumapit sa kanya. Umiti si Zack at iniabot ang ilang pera. Manalig at magdasal ka lamang sa Diyos, sabi niya ng may ngiti. Mahal niya tayong lahat.